Inamin ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na nag-abiso raw ang United Nations Human Rights Council kaugnay sa pagbisita sa bansa ni UN Special Rapporteur Agnes Callamar. Pero pinakiusapan daw nila itong huwag munang tumuloy. Nakatutok si Salima Refran. Sa kabila ng mga batikos, desidido raw sa United Nations Special Rapporteur Agnes Callamar na bumalik ng Pilipinas para naman sa isang official visit. Kasama riyan ang pagsilip sa extrajudicial killings. I'm used to it. It's a pity because the purpose of the forum is to open avenues of dialogue. I am committed to continue my dialogue with the government, and I am committed to undertake an official visit, either by myself or with the Special Rapporteur on the right to health. I'm just waiting for the government to lift the 3 conditions that it has imposed on my visit. Kondisyon noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na makapagtanong siya sa UN at mga posibleng testigo na dapat under oath ang lahat ng testimonya ng mga testigo at masagot ng UN kung bakit parang siya lang ang pinagdidiskitahan gayong may mga pagpatay rin sa ibang bansa. Ayon kay Callamar, tinanggihan niya mga kondisyong ito dahil hindi umaayon sa proseso at trabaho ng Human Rights Council. Pinabulaanan din ni Callamar ang sinabi ng Malacanang na hindi niya tinanggap ang imbitasyon noon para magkaroon ng official visit. Kahapon, nagpahayag ng pagkadismaya ang Malacanang sa pagdating ni Callamar sa bansa. Hindi raw kasi ito nag-abisong pupunta ng Pilipinas. Pero kanina, inamin ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na nag-abiso ang United Nations Human Rights Council sa Philippine Mission sa Geneva, Switzerland, pero nakiusap ang Pilipinas na wag nang tumuloy si Callamar dahil may mga opisyal naman ng Pilipinas sa Geneva na gusto siyang makita roon. The fact that my visit was planned and that the government was informed about my visit, absolutely, the statement is correct. Nag-tweet naman si Philippine Ambassador to the United Nations, Teddy Locsin Jr., na ang pag-abiso ni Callamar sa pamahalaan ng Pilipinas ay patunay na kinikilala niya ang otoridad ng pamahalaan sa kanyang pagbisita. Iginiit din ni Locsin na ang Geneva raw ang tamang lugar para pag-usapan ang kampanya kontra droga ng administrasyon at wala naman daw papel doon si Callamar. Pasaring pa ni Locsin, lalo lang daw pinagkaisa ni Callamar ang bansa sa pagsuporta kay Duterte at sa kampanya nito kontra droga. Nakatitiyak din daw si Locsin na patay na raw ang kasong isinampa sa International Criminal Court laban sa Pangulo. Si Senator Alan Peter Cayetano na nasa United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland ngayon para ipresenta umano ang katotohanan sa kampanya kontra droga, sinabing fake news ang mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa na pinaniwalaan naman daw ng mga kaaway sa politika ng Pangulo. Pinatulan naman daw ito ng local media hanggang umabot sa foreign media. Dapat din daw igalang ang soberanya ng Pilipinas at huwag pakialaman ang mga nangyayari sa loob ng bansa. Salima Refran, nakatutok 24 oras.